Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Inggong, yung full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare. Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave ng yung resident macho next door. At kami po ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. And now, the end is near. Ito na ba yung last episode natin, Ingo? O matagal-tagal na naman ako mawawala dito sa show? Hindi, baka mag-hiatus na yun, no? Mag-career break muna itong show na to pagkatapos ito. Kasi ito, feeling ko... Posibleng mangyari yun, ha? Posible. Pare, feeling ko kasi itong episode na to, talagang maging mabenta to sa mga listeners natin. Kasi it's tulad nga ng sa pinangako ko sa inyo, this season will be the best season ever. So kumuha tayo ng mga pinakamalalakas na guest. And meron tayong nakatayap ngayon. Nakipagtayap tayo sa Viva Max. Oo, pare. Oh, yan. Ikwento ko lang sa guest din natin tsaka sa isa nating guest co-host. Teka, pakilala mo na yung guest co-host natin para kasama na siya. Kasi siyempre, kapag meron tayong magandang guest, dapat kasama tong co-host natin. Naghahanap ako ng adjective na pwede kong idikit kay Ginoong Fade Longboy. Yun, welcome sa akin. Sige, ikikwento para mabilis na tayo, para magtuloy-tuloy na tayo. Ingo, ikwento mo na yung kwento mo, bilis. Para yung nag-reach out yung Viva Max sa akin. Pinagpawisan ako kaagad. Kasi pinasa ko yung HR rules and guidelines namin. Tingin na ko kung makakalusot ako dun sa gagawin natin. Kaya sa tingin ko, makakalusot naman. Baka naman masyadong matakot yung guest natin. Pero ito na, para magtuloy-tuloy na nga yung chismisa natin ngayon. Papakilala ko sa inyo, pre. Nag-start yung career niya, syempre with Viva Max. At nasama siya dun sa isang big comeback nung mga mababangis nating mga comedians. Sangganot, Sanggagot, Sanggwapo, Part 2. Kasama niya sila. No, napanood ko siya doon. Tapos ang dami niya. Parang yun ang expendables ng Pinoy comedy. Pero dumating na yung sunod-sunod niyang pelikula. Kasi 2021 yun. 2022 naging very busy year para sa kanya. Nagkaroon siya ng X-Deal 2, Eskandalo, Ang Babaeng Nawawala sa Sarili, High on Sex, 5-in-1, at marami pang iba. Pero lahat napanood na ni Ingo. Ayun, napanood na ni Ingo. Kaya katahimik na lang ako dito. Pero ngayon, meron siyang paparating na bagong pelikula na pagkikwentuhan natin maya-maya. Pero, papakilala ko na sa inyo, the very beautiful, the very gorgeous Miss Angela Morena. Welcome, Angela Morena. Miss Angela Morena sa Machong Chismisa. Welcome. Hi, hello. First of all, thank you for having me tonight. At sa mga nakikinig dyan, mga machong chismoso at sexing chismosa, good evening. Hi. Good evening. Ingo, well-trained si Angela. Marunong na magpakilala. No? Ang galing-galing. Ano ba yan, Angela? Kasi ikaw, masasabi natin na very fairly new ka pa na artista. So, may training ba na pinagdadaanan para maging ganyang kakagaling sumagot sa mga interviews o talagang sanay ka na lang talaga? Na-train ako, na-mentor ako ng tita ko. Kung familiar kayo si Tita Lara Morena. Wow! Teka, seryoso? Tita mo si Lara Morena? Akala ko namesake mo lang. Hindi, tita ko siya. And sa mga nakakaalam dyan, mga sisters ko din nasa industry. Most of my family members are. Wow. Parang showbiz royalty pala to. Ang dami yung magkakapamilyang nasa. Si Lara Morena, yan ba yung fiancé niya, no? Ni Paulo? Paulo, yes po. So nagkatuloyan hanggang ngayon sila pa rin? Yes, actually may anak sila. Okay. Lumalabas yung edad natin kasi ang point of reference natin si Lara Morena pa rin. Pero ito kasi, Fade and Ingo, dahil mahal natin ang ating mga pamilya at ayaw nating mapahamak ang trabaho. Mahal natin yung mga trabaho. Meron kaming ginawang special para sa mga kaibigan natin sa Viva Max. Dahil ayaw namin
na ang gusto namin ay mas makilala natin ng lubusan yung mga artista ng Viva Max. Meron tayong gagawing special para sa lahat ng guest natin from Viva Max. At ang title nito, Ingo, ay Machong Chismisan, Slambook! yan. Slambook ka na! Slambook ka na. So, ang mangyayari lang naman dito, Angela, tatanungin ka lang namin ng mga common na slam book questions. Uso pa pala yan, ang Uso slam. yan. Pausuhin natin ulit. Ibabalik natin sa uso, Angela. Kasi mas gusto kang makilala ng mga machong chismoso. Saka gusto kang kainisan ng mga sexing chismosa. So maglalaro tayo ngayon ng... Ingo, ano ulit ang lalaroin natin? Ang lalaroin natin ay Machong Chismisan, Slambook. Ano yun? Sorry, wala to. Slambook ka na. Pero ikaw ba, Angela, nung panahon ba? Kasi syempre mas babata ka sa amin ng hindi konti, ng madami. Uso pa ba sa inyo yung sa batch Hindi niyo naman yung mga halata. Uso pa ba sa batch niyo yung slambook? Yes, na-experience ko yan, slambook. Pero baka digital na, no? Digital na ba? O... Grabe naman. Mga grade school ako siguro. Hanggang high school. Pero sige, bago tayo magpunta doon sa slambook questions, saan ka bang lugar lumaki, Angela? Raised and born in Pampanga. Yan yung province. Oh. May Kenny. Hello sa mga Kapampangan dyan. May Kenny. Saan ka sa Pampanga? Magaling magluto to. Taga saan ka sa Pampanga? Angeles. Angeles. Magaling ako magkapampangan eh. Yung, alam mo yung classic na word ng Kapampangan, Ingo? Hindi, parang ayoko alamin yan Hindi yung asapukyan bola, kinlalan tete. Oo. Ikaw ba, paid, alam mo yun? Hindi. Parang bastos eh. Hindi, ang sinabi ko lang naman, tulungan mo ako, Angela, since ikaw yung baka sabihin nila bastos ako eh. Papatulong ka pa. Nakampihan kita dyan, Makoy. Hindi nga bastos yun. Sabi ko nga sa inyo, clear tayo ngayon. Ang ibig sabihin nun ay, Angela? Ano nga ulit yun? Asapukyan bola, kinlalan tete. Nasa loko ang bola sa ilalim ng tulay. Oh, anong bastos doon eh? Pero hindi ko pwede isigaw yan dito eh. Sa QC. Pero ano yun, tawag dito, matagal mo na bang pinangarap maging artista, Angela, or nag-start ka lang nag-start ka lang nung doon nga sa unang movie mo with Sanggano Sanggago at Sanggwapo? Actually, nag-start na ako mag-train at minentor ako ng tita ko when I was 13 years old. Wow. Na kami, nag-audition na kami sa mga commercials, sa mga studios, yan like GMA, yan, pumupunta kami doon. So, lagi ka ba sinasama sa mga go-see? Yung mga laging yes, bitbit mga tita? go-see. Okay. VTRs, mga ganyan. Ano ibig sabihin ng go-see para sa aming mga tanga? Parang go-signal ba yun? Go-signal. Para siyang before pa sa audition. Parang more on chine-check kung pasok ba yung visuals, yung itsura, paano magsalita before the audition itself. Yes. So, yun. Kaya pala parang kaya mong i-articulate yung mga thoughts mo. Kaya pala maganda ka din magsalita. Ay, thank you. Ay, ako ba? Hindi. Si Angela. Joke lang. Pero totoo, kaya siguro mas madaling na-articulate. Thank you. Pero ano yun, parang ilang years na parang bago mo nakuha talaga yung big break mo? Kasi 13 years old, tapos yun nga, yung, parang masasabi mo ba na yung big break mo, yung movie mo with Andrew E. and the rest of the guys? Or meron pang ibang breaks ka pang nakuha before that? I think for me, yun yung pinaka-big break. Kasi without that performance, without that project, hindi ako magkakaroon ng ibang project eh. So, I'm grateful with my first love, with my first movie. Ang naging partner mo doon, kay Jano ka ba doon? Or kay... Wala akong partner doon. Wala akong partner doon. Yung sister ko yun, ang partner ni Sir Jano. Okay. O sige. Ingo, game na ba tayo doon sa ano nga ulit lalaroin natin? Ang Machong Chismisan,
Slambook game! Slambook ka na! Yeah, okay. So yun nga. So, ano yung, sabi mo kasi lumaki ka sa Pampanga, di ba? Ano yung favorite childhood memory mo sa Pampanga? Meron ba? Ang favorite childhood siguro na masasabi ko yung naglalaro sa daan sa sa labas with my childhood friends. Naliligo rin kayo dun kasi kami nung bata kami, naliligo kami sa ulan eh. So ganun din kayo dun or paano? Sa may palayan ba? Ganun? Pupunta kami sa mga may palayan para maligo lang sa ulan, gumala. Grabe. Di ba sa Pampanga, noon kasi, madami pang mga bukid dun eh. So, kapag umuulan ba dun, nagbabaha na din ba? Tas lumulusong kayo sa bukirin kasama yung mga kalabaw? Hindi. Napaka-specific eh. Tapos bilog yung buwan. Ano pa ba mga gusto mo? May mga alitap-tap, gano'n. Wala naman gano'n. Yun. Pero itong itong slambukan na to, magtatanong tayo ng mga iba't ibang mga, siyempre, tanong. Tapos, meron tayong mga areas na basic information, hobbies and favorites, relationship question, right now question. Basta madami pang tanong. Dami pa ng tanong nito Teka, pero doon ba uso ba yung laar doon sa kanila? Di ba sa kanila laar ang tawag doon? May dati. laar ba sa inyo? Panahon, oo. Ayun, itanong muna natin dahil natanong mo na Makoy yung kabataan ni Angela. Nung bata ka ba, ano ba yung pangarap mong maging trabaho? Yan. Ay, ang ganda. Ano yung pangarap mo maging trabaho nun? Artista na ba kagad o pinangarap mo rin maging doktor, piloto o stewardess katulad ng iba? Scientist. Ano yung pangarap mo nun? Walang kwento ng nanay ko. Gusto ka daw maging teacher. Kasi maraming mga bata sa amin na hindi nag-aaral nun. So sabi ko, pag naging teacher ako, tuturuan ko sila. Ano ituturo mo? Bakit ikaw, Ingo? Bakit ang dumi-dumi mo pakinggan, Ingo? Teka lang alam kong napakalinis nung tanong ni Ingo. Kaya ano tuturo? Kasalanan na namin yan, Ingo. Umingi na ako ng patawa, dinuhusgahan kita. Pero, sige nga, ano ituturo mo? Kung may taga-HR na nakikinig, malinis pa yung aking pag-iisip. Ano ang ituturo mo, Miss Angela Morena? Ano nga ba? Subject ba? Magpapatay muna ako ng camera. Math? Ganon? Math? Pero magaling ka sa math. Pwede na. Okay. 1, 2, 3. Gusto mo ba yung ng multiplication? Pero sige, go Ped. I mean, nung growing up ba, bukod doon, may nasabi pa yung mami mo na bukod sa pagiging teacher? Or ikaw, sa personal memory mo, meron ka pa ibang naalala? FA, iba gusto maging FA sa panahon namin. Panahon namin. Ang kapatid nito sa panahon natin. Namin. Ay, namin. Or nursing, di ba? Ganun. O teacher lang talaga yung naalala. Teacher lang. Siguro maging artista din. Kasi tita ko artista din eh. Kaya parang siya yung what do you call that? Idol namin. Pinapanood namin yung mga pelikula niya. Tapos Saka para doon sa mga medyo bata-batang mga batang medyo nakikinig na hindi inabutan si Miss Lara Morena. Si Miss Lara Morena isa sa mga pinakasikat na artista dati, lalo na pagdating sa mga pagandahan dati. Isa sa mga pinakamagandang mukha nung panahon natin si Miss Lara Morena. So kaya hindi rin naman nalalaro si Angela. It shows naman. It shows na So ikaw Fade, may tanong ka ba? O ano pang mga slambook questions mo dito sa slambukan natin? Ito. Ano yung mga hobbies mo ngayon? Or pag wala kang taping. Wala kang taping. Ano yung pinagkakabalan? Like games or ganchilyo? Ganchilyo? Oy, nauuso siya ngayon ulit Ay, sa bagay, uso nga ulit ng ganchilyo mga nagko-crochet?
Oh, maraming Hindi kasi mali yung term mo. Crochet, dapat dumiretso ka na sa crochet. tama. Pero yun, Miss Angela, may mga cross hobbies ka ba? stitch. Ano Siguro, yung mga hobbies? Magbasa ng libro. Nice. Yeah. At Sa bagay. magpahinga. Meron ka bang author in mind do sa mga Ayos. libro? Ano yung sino yung mga paborito mong author, ano yung mga paborito mong libro? Ang paborito kong, baka magulat kayo. Sige nga, tingnan natin kung magugulat mo kami. Pakapit ako. Sige. Ako into self-help books. Okay. Safe, okay. Kung sasagutin ko yung tanong nyo, ang paborito kong libro is Bible. Mahirap lang kontrahin yun. Mahirap lang. Magpalakpakan na lang tayo. Okay. Thank you. Thank you. Magbubuan tayo. Tapos na yung laban. Move on na. Bubuan tayo. Pero syempre busy schedule. Minsan lagari sa mga taping, sa ibang appearances. Sa isang araw, nakakailang oras ka pa ng tulog? If any, kung meron. Kapag pag walang trabaho, kailangan matulog ng 12 hours. Pero pag work, less than 12 hours. Less than 12 hours. Haba pa rin pala. Yeah, as much as there's time to rest, I rest. Isa yan sa natutunan ko yung wag mo pabayaan yung katawan mo. Tama. Kaya pala parang fresh na fresh ka pa rin. Oo nga, fresh na fresh si Angela. I feel haggard na nga kasi I came from dubbing sa ibang pelikula. Nahiyan mo kami sa nahiyan mo kami sa pagiging haggard mo. Sa ilaw lang yan. Anong brand ng ilaw mo para mabili na? Pero eto, since ang tema nga natin is slambukan. Halimbawa, Angela, bibigyan ka ng powers, ilalagay ka sa Marvel Cinematic Universe. Ano yung gusto mong superpowers na magkaroon? Kahit ano at bakit? Kahit ano? Oo, anong klaseng Kasi halimbawa si Ingo, ano yung pangarap mo maging superpower? Hindi napapagod. Yeah, hindi napapagod. Wow. Hindi napapagod. Kasi kakagaling ko lang sa trabaho So parang ngayon parang pagkatapos nun parang drain na drain ako. Kasi pag hindi ka na napapagod pare, pwede ka mag 16 hours sa trabaho. Mag 16 hours sa trabaho. 16 hours. Tapos sabihin sa'yo ng boss mo, good job, ito pa yung trabaho. So, pogi points ka na kaagad dun. Ikaw, Faith, anong powers yung gusto mo? Siguro yung nakakalipad ng hanggang kahit 3 feet lang. Bahain kasi sa amin Ayan, sige, punta tayo kay Angela. Ikaw, Angela, anong superpowers yung gusto mong magkaroon? Siguro as a woman, gusto kong maging malakas. Okay, ang ganda. Like Superman. Pero yung malakas mo, not necessarily lalaki yung mga balikat mo. Hindi, parang sexy pa rin siya pero sexy malakas. Pero malakas, ganun. Yung parang isang pitik ka lang. Ayun. Namimitik. Ang dungis-dungis mo, Ingo. Mahirap no? Kailangan yun bilang isang babae, lalo na sa isa yan sa natutunan ko sa pelikula ko ngayon. Ay, oo. DJ. Kailangan matuto talagang self-defense, ipagtanggol yung sarili mo. Especially sa mga babae. Kaya sa mga sexing chismosa, girl power. Advocate din namin yan. Pero question dyan, doon sa BBJ na yan. Kung sa mga Anong pelikula? Ay, lang. Ay, BJJ pala. Brazilian Jiu-Jitsu pala. Bago mo yung title ng pelikula. Sorry. Napasobra ng B. Pero linawin natin, ang title ng pelikula ay BJJ. Brazilian. May subtitle pa yun. Woman on top. Woman on top. Okay na doon sa BJJ. Di parang pinapakita lang doon na parang woman empowerment kaya woman on top. So, ang question dyan, Angela, before ba kayo nag-shoot ng BJJ? Okay, BJJ.
JJ. Mhm. Kailangan mo ba mag-undergo ng training sa mga Oo. grapple, sa mga holds, ganun? Para medyo maging realistic yung mga scenes nyo? Oo. First of all, thank you sa APT Production. Nag-provide sila ng training. Ayun, Mhm. ganda. Totoong tao yung kasparing mo, kalaban mo. Mm. Mm. At Ano ang pangalan ng swerteng lalaki? Di kasi may project siya eh. Oo, di ba? Oh, may trabaho siya. Nakangiti ba siya the whole time? Habang nagte-training kayo. Or pinipigilan niyang ngumiti. Ibalibag mo ako. uy, binalibag ako dito ha. Masakit yun, masakit. Oo. Hindi Mm-mm. kasi yung misis ko nagtatay ko. Nag-aano siya, Pinabalibag ka din ba mo? Hindi, nagma-martial arts din siya dati and Aha. naikwento niya sa akin na ibinabalibag, taekwondo yung sa kanya. Tapos na ibabalibag nga, masakit. So sa'yo, ibig sabihin, nagkapasa-pasa ka ba dyan sa training na yan? Hindi sa training sa shoot mismo ako nagkaroon ng mga pasa. Mm-mm. Ay, judo pala yung misis ko. Sorry. Judo. Kinorek ako. Saan banda yung mga pasa? Kasi naalala ko nung nag-aikido din ako. Mapasok lang. Hindi, totoo. Pero ano pala, grade 5 pa ako nun eh. Marami akong pasa sa likod. Sa likod. Kasi ano din eh, ituturo ka rin niya, ibabalibag din sa Aikido eh. Sa ano ba? Sa BJJ. Nakabantali ako. Saan usually yung mga pasa? Nung ako, nagkaroon ako ng mga pasa sa hita. Tsaka dito sa here. Sa bagay sa kasi collar. dahil sa gi. No, hindi. Sa hatak, sa choke. May fight ako din Ba't may choking? Yun yung part Siyempre, ng ano ka ba yung siyempre pag BJJ, may choke talaga dun. Pero kasama talaga ang choke sa Brazilian Jiu-Jitsu. Oo. Yan yung natutunan ko. Yung di ba, nakaganon yun, di ba? Yung igaganon sa, iipitin ka sa braso. Ayun, sa braso din. Sa forearm. Machuchoke ka talaga dun minsan sa BJJ. Sa sa legs, hita mo, pwede kang mang-choke. So, kasi between. I-choke yung hita o yung legs yung gagamitin pang yung legs, ipitin. Nakita ko doon sa trailer, ginawa nila yun eh. Actually, ayun, para hindi na nila i-imagine. Panoorin na lang nila yung mismong palabas. Naku, marami silang makikita doon. Ay! Tulad na! Hindi, grappling, di ba? Grappling din yata yung isa pang term doon, grappling. May grappling din yata sa BJJ. Pero, ikaw, sige go. Hindi, kasi curious lang kay Angela eh. So, kunyari, nasa club ka, tugs, gumagano'n ganun. So, party, tugs. Tapos, biglang may rowdy na lalaki. Parang, basta rowdy siya. Maharot, ganun. Oo, maharot. Tapos, talagang ayaw mo talaga sa kanya. Meron ka bang natandaan na move na pwede mong i-apply sa tunay na buhay? Ibalibag siguro siya agad. Ayun. Ibalibag. Tapos nakangitilan din siya. Ibalibag mo pa ulit. Aray! Isa mo. Aray! Sige, balik tayo dun sa mga random questions natin. Meron ka bang ano yung biggest fear sa buhay mo, Angela? Ooh. Biggest fear? Next question. Charot. Wait lang. Hirap naman yan. Biggest fear. Siguro kasi ako takot ako na mawala yung asawa ko sa akin. I hope. Ikaw Angela, ano yung biggest fear mo? Family. Ay, sa family. Ako na na mawala sila. Aww.
So parang dun sa sagot mo, The lover family orient. Sino yung pinaka-close mo sa family mo? Mom ko, ma'am. Mom mo. Ano ba? Siya ba yung isa sa mga biggest, masasabi ba na isa siya sa mga biggest hero mo growing up? Ganun. Yeah, I would say. At lahat kasi nasasabi ko sa kanya Pero na-curious tuloy ako dahil feeling ko close si Angela doon sa family niya. Ano yung first reaction nila na nag-artista ka at ito yung mga pinili mong mga movies na gampanan or may negative pasukin? reactions ba or supportive naman sila? I'm fortunate na there's no negative reactions. Actually, sobrang supportive nila. Kasi they're not like the others na they would judge you. You know, kung anong sasabihin nila. Pero thankful ako na hindi sila ganun. Pero napaka-rare nun, no? Na supportive yung parents. So talagang maswerte talaga si Angela. At nagagawa niya yung mga gusto niya. Angela, yun nga, speaking na yun nga, ano yung pinakaunang project mo na masasabi mong nakatanggap ka na, bilang artista, ano yung pinakaunang project mo na masasabi mo nakatanggap ka ng sahod? Natatandaan mo ba? Yung first movie ko. Yung first movie. As in, yun talaga yung first project mo na nag-artista ka? Okay. Kung okay lang, mabibigyan mo ba kami ng idea kung gaano kasaya yung naging sahod mo dun sa first movie mo? Ilang numero na lang, ilang numero. Or okay ka lang ba ni Oprah? Para lang magkaroon ng idea yung mga nangangarap mag-artista kung glamoroso ba yung buhay ng nagsisimula pa lang na mag-artista. Ako kasi, smaller, big thing, masaya na ako eh. Kaya, yung sahod na natanggap ko, it made me happy kasi nakapagbayad ako ng bills at nabigyan ko yung sarili ko ng reward. So makakabili ba ng iPhone 15 Pro Max yung ano mo, yung first paycheck mo? Baka mga 10 ganun siguro. Masyado maganda. Saktong makatulong. Pero saktong makapag-share ng blessing. Pero feeling ko bukod sa monetary gain na nakuha ni Miss Angela sa first movie, iba rin yung parang yun yung magkakatapult sa'yo na, nakuha ko na yung first big thing. So parang doon ka na sa next projects na i-look forward mo na, shit, makukuha ko naman yung iba. So feeling ko yun yung mas fulfilling bukod dun sa monetary gain. Yes, kasi nung nagsa-start ako, ang sabi ko naman with Viva, any film, tatanggapin ko. So kahit anong ibigay nilang project sa akin, go for it. Kung halimbawa, ano naman 'di ba? Yun nga, nakuha mo na yung first movie mo na yun. Ano naman yung pakiramdam mo nung gabi bago yung first taping day mo? Parang nakatulog ka ba? Ano yung mga preparations na ginawa mo? Kasi parang ako kasi pangarap ko maging artista ng Viva. Isipin mo makakasama mo mga big stars katulad nila Sergiano, nila Andrew. Ano yung pakiramdam mo na wow, magti-taping na ako bukas kasama ko yung mga big stars? Ayun, may kaba. Lalo na first time ko. Pero I was prepared. Kasi bago naman ako pumunta dun sa location ng shoot, minentor kami at nagbigay ng seminar yung tita ko eh. Ano yung seminar ng tita mo? Bakit talaga pag ikaw yung nagtatanungin ko kahit maayos yung tanong, parang ang dumi-dumi? Iba yung tono eh. Workshop. Workshop, yung acting workshop. Okay. Pero ito yung isa din sa question na to na kasi siyempre dahil nag-aartista ka na, parang feeling ko ang hirap na ngayon makipagrelasyon kasi siyempre may mga chismis, kaliwat kanan, pero siyempre bago tayo punta sa yung current na relasyon kung meron ka man, meron ka bang best friend ngayon?
Ano yun? Sobrang left field. Slam book eh. Sa bagay. Sino yung masasabi mong best friend mo ngayon? Ang mom ko at Ma'am sisters ko. Talagang confident mo talaga yung family mo talaga. Yes. Kasi, yun. Family. Wow. Pero wala kang naman. Wala Sige, kang mga best friend na lalaki or Ga-play ka ba? Hindi kasi parang may stigma kasi ako diyan eh. Pero ayun, Angela. Ngayon, mga best friend na lalaki. Wala. Hindi. Pinipili ko yung mga kaibigan ko. Daw pala pili ko din yung mga kaibigan ko. Pero yun nga, Angela, sa dami ng ka-workmates mo na iba't ibang Viva artist, sino yung masasabi mo na pinaka-best friend mo naman among the female artists sa Viva naman na nakakatrabaho mo? Sino yung parang work best friend mo? Lahat naman, work best friend ko or mga kaibigan ko. Kasi after shoot, nagkakaroon kami ng bonding together eh. I mean, lahat. Actually, may mga pa nga kami niyan eh. Group chat, mga Viva classmates. Add mo naman kami. Mga batch ko na nagsimula sa Viva. Ayan, we get together sometimes. So, sino na lang yung wala sa GC? Hindi ka sinasama. Joke lang. Sorry isasabihin ko lang bago ako makalimutan. Tingnan niyo si Angelo. Mukha niya parang may Pia words back. No? Yung angulo na yan. Pag ayaw nga. Nagsabi na ba sa'yo? Or ikaw pa lang? Hindi ba nga? Meron siyang Pia words back angle. So, ano? Ako kasi Nag-i-ex kayo, no? Ano yun? Miss Universe yun. Kaya nga. Yeah, that's my girl crush. Wow. Pero sakto titingin ka lang sa salamin, di kita ba yung crush mo? Ayun speaking of girl crush, usapang crush naman tayo sa lahat ng mga Viva Max male artists. Sino or kahit sinong artista, sino ba yung crush mo ngayon sa mga artista ngayon na kung halimbawa uutusan ka na lapitan mo si crush, siya yung lalapitan mo? Oh my gosh, sino ba? Wala akong crush. Ako kasi crush ko si Vince Relon. Gwapo nung Vince Relon. Gusto ko yung tattoo nun sa dibdib. Ang pogi. Pero ikaw, sino yung shout out? pero ikaw, sino yung mga kung halimbawa lang pipili ka ng kailangan na maging crush mo or ka-date mo sa isang event, sino yung pipiliin mo? Pwedeng babae. Ay, sige, okay naman. Ba't parang agree kagad kayo? Oo naman. Kasi mas pabor sa amin. Ililista lang namin. Sige. Si Miss Angela. Si Ren Escanio. Kilala mo, Fade. Oo naman. Na-shoot mo na ba yun, Fade? Hindi pa. Hindi pa. Ren Escanio. Ito yung nasa probinsyano dati. Siya yung nasa probinsyano dati, yung may crush kay Cardo. Idol natin yan. Okay. Pero ikaw naman. Meron pa daw eh. Ay, sino pa daw? Parang dalawa yung sasabihin niya kanina. Meron pa ba isa, Angela? Nakita ko kayo na may sasabihin pa siya isa eh. Sino pa isa? Siguro sino pa ba? Si Ate Rob Ginto. Okay, tama. Ayun, nice. So kunyari, ka-date mo si Rob Ginto. At ikaw yung kasi dahil nga doon sa movie mo na BJJ, Woman on Top. So ikaw yung magiging in charge sa date. Ano yung tsura ng date nyo from start to finish? Yan. Like saan kami mag-date? Sa kayo mag-date. Ano yung pagkain, ganun. Ano yung mood na isa-set mo. Yan. Ginawa ko na yan. Babae? Sa pelikula. Okay. Tulat kayo, no? Excited kami sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin yung X-Deal 2.
Ginawa ko, date ko siya sa beach. Like, isolate island. Kaming dalawa lang doon. Ganda yan, isolated island. No? Tapos, tell us more. Ang landi ni Ingo. Pero halimbawa, ikaw halimbawa, ilalagay kita sa pwesto ni Sir Vic ng mga Del Rosario. Kunwari, ikaw yung mamamahala ng Viva Max. Sino yung gagawan mo na pelikula? Ikaw yung bida, syempre. Kasi syempre, ako, may chance ka na maging bida. Sino yung kukunin mong mga kasama mong artista doon sa susunod na gagawin mong pelikula? Tapos ano yung konsepto ng pelikula mo? Okay. So, gusto ko horror. Ay, horror. Nakakatakot yan. Sige. Gusto kong makasama si Tita Lara Moreno. Ay, syempre. Si Tita. Syempre si Tita Stephanie Lara. Raz. Stephanie. Tapos si Micaela Raz, mga kapatid ko. Gusto kong kasama. Tapos si Frost Sandoval, pinsan ko, gusto ko rin kasama. Kaming buong pamilya. So, parang family outing lang pala to, no? Sama mo na si Paolo, so sinstiwin mo na rin naman. Hindi, pangarap talaga namin yan, kaming lahat na magkakasama sa isang pelikula. Nice. At horror yung gagawin namin. Anong magandang title ng horror film na yan? Sige nga, bigyan mo kami ng mga... May naisip ka na bang title? Kayo magbigay. Negrong Multo. Ganun. Kasi isipin nyo, tas mananakot lang siya pag hapon or umaga. Kasi pag gabi sila nananakot, ngipin lang yung makakita, di ba? Oo. Ang gago mo, Igo. Teka. Kwentuhan mo pa kami tungkol sa BJJ. Paano pinitch pala sa iyo yung BJJ Woman on Top? Parang nung kinuwento ba sa iyo yun na ikaw ba yung first choice o parang na-excite ka ba nung kinuwento sa iyo na ito ang gagawin mo? Mag-BJJ ka, Woman on Top na pelikula. Paano naialok sa iyo? Yes, actually, pinitch na sa akin yung film beforehand. And thankful ako sa APT Production. Sila yung nag-cast at sila yung pumili talaga sa akin. Which I felt pressured at excited. Kasi ito yung pangalawang pelikula or project na gagawin or ginawa ko sa kanila. Kasi the first one was Tubero. At ito yung pangalawa, BJJ. Sobrang na-excite ako at sobrang saya ko. Sabi ko, basta APT Production yan, sabi ko, hindi ko tatanggihan. Wow. APT pala nag-produce, kaya pala si Direk Lynette Surbano yung nag-direct kasi APT. Oo. And with associated with Viva naman siya. Kaya yun. Yung dun ba sa casting, parang, or sa before nung nakuha mo ba yun, parang isip mo, wala akong nag-martial arts ka ba dati para, alam mo yun, parang fully prepared ka pa nung nakuha mo yung role? Or may duda din sa'yo na, kukunin ko ba to? Wala akong never ako nagkaroon ng doubt sa mga projects na pinipitch or binibigay nila sa akin. Kasi parang feeling ko kapag binigay sa akin, it is meant for me eh. Parang sila may tiwala sa akin. Bakit hindi ako magkakaroon ng tiwala sa sarili ko? Ganda. Yeah. Actually, yun nga pala isang tanong. Angela, I hope you don't mind me asking this. Paano ba ikaw napadpad dun sa kind of movies na kailangan mo magpa-sexy? Was it your choice or was it offered to you? Paano ba napadpad ang isang Angela Moreno sa ganitong klaseng mga tema ng mga pelikula? It was offered to me. And with that same day, pumirma ako ng kontrata. Okay. And on that same day, I told myself na I'm ready, I'm prepared sa lahat ng
First of all, sa lahat ng sasabihin ng mga tao. At pangalawa, sa mga projects na gagawin ko. I have to. Wow. Pag gusto kong maintindihan kasi gusto kong marinig yung malaman yung tumatakbo sa utak ng isang tao na especially sa isang babae na katulad mo na parang paano yung tumatakbo sa utak na ang offer sa iyo is magpa-sexy? Parang takot ba yung unang papasok sa utak mo or sa lagay mo ba excitement dahil ito yung magiging way para maabot mo yung stardom na gusto mo? Paano yung pumasok sa isip mo nung sinabi sa'yo na ito yung kailangan mong gawin para magkaroon ka ng kontrata sa amin? Well, iba-iba naman kasi yan eh. But for me, I felt motivated Okay, ganda. to do that to do that work. Kasi hindi lang ako nag-decide on my own eh. Nandiyan yung mga advisors ko like may Tita Lara, may manager si Tita Aster Amoyo, and also nakatulong din yung mga kapatid ko. And sabi namin, we are in this together. So supportahan namin yung isa't isa. Ganda. Ang lupit pala ng manager mo, yung si legendary Miss Aster Amoyo. Yeah, si Nanay Aster. Alam mo ba na growing up, yan ang isa sa mga showbiz idols ko dahil sobrang iconic niyang si Miss Aster Amoyo. Kilalang kilala yan sa showbiz circle. Napakaswerte mo, sa kanya ka napunta. Yeah, hanggang mag-alaga. Tatanong ko lang to, Miss Angela, kasi medyo makulit eh. Pina-private chat sa akin. So I hope you don't mind me asking. Teka babe, bago mo itanong. So ang nagpatanong sa inyo, member ng Patreon natin. Hindi, member ng host. Member lang. Sige. So, malamang hindi ako 'yon. Tuloy mo para malinaw. So, 'yun. Meron daw bang vital statistics requirement para sa role? For example, yung sa BJJ or sa ibang movies, meron bang mga specifics na ganun or wala naman? For me, parang wala naman eh. As long as you're ready, you're game, 100%, and you're confident, why not? Nice. Saka sobrang laking bagay din talaga na nasa circle ka with kay Tita nakikitita na ako kay Tita Lara. Close kami, nakasabi ko sa elevator. Sa yun parang malaking bagay yun kasi nga before konting backstory lang kasi before nag-shoot din ako ng models for FHM. So yung ibang models nga doon, of course, kailangan lang magpa-sexy and all. Maganda na meron talagang parang support group coming from, kahit nga lang sa glam team pa lang yung mga makeup artist, diba? Yung stylist na parang, di girl, kaya mo yan, girl. Kaya mo yan. Irampa mo na yan, girl. So, I think it's a good thing na kay Miss Angela na at least, bukod pa dun sa family niya na nasa industry din. So, ayun. Saka nasagot na rin yung tanong nung nag-PPM sa akin. So, thank you, Miss Angela, sa pagsagot. Oo nga. Ang kulit kanina pa eh. Angela, sige, ikaw muna yung go. Hindi, iniisip ko kung pwede naman natin ipasok yung have you ever? Okay, buti tinapos mo yung sentence. Sige, go. Have you ever? Sige, go. So, sa mga hindi nakakaalam, ito yung set of questions na have you ever or kung na-experience mo na ba? So, papalitan na lang natin na na-experience mo na ba? Mas maganda yung na-experience mo. Maganda yun. So, Miss Angela Morena, na-experience mo na ba na pinagpantasyahan ang boyfriend ng iyong tropa? No. Sa'yo ba yung nagtatanong ng andungis? Yung binabasa ko lang yung tinatagalog parang, ko lang yung question dito. Parang isang araw na naligo sa pusali. Ganun kadumi pag singgo yung nagtanong. Tinagalog ko lang. Pero yun, sige. Go. Siguro i-rephrase natin yung tanong. Sige. Nagka-crush sa boyfriend ng... boyfriend ng bestie mo. Ganun. Never. Hindi ko pa na-experience yan. Yan. Kasi mga tanongin ko. Sige. Okay, Dahil next question. Ito. Tuloy mo yung go. Nasubukan mo na ba mag-skinny dipping?
Hindi question. pa. Hindi ako gumagawa ito ng question na to. So, sobrrong, sa mga HR na Oh my gosh. nakikinig Parang nito, hindi randomizer to. matutuwa sa akin yung mga tao na hindi experience yan. Masyado bang mabait si Angela? Sige, ano Taong Angela? bahay ako. Taong bahay. Taong bahay. Work, work, bahay. Dati kasi work, school, bahay. Ganun lang Yeah. ako. Sige, since sinabi mong taong bahay ka, ano yung Angela, yung idea mo ng ano ba yung magandang term? Kasi yung term Na-experience mo na namin, ba? Tanong mo, na-experience mo na ba? teka, ito muna, ikulang natin Sige, konti. sige. Kasi meron tayo Ingo, Fade, meron tayong tinatawag na baboy food, di ba? Yung pagkain na kinakain mo na ayaw mong ipasabi sa iba, pero pag gutom ka, yun yung kinakain mo. Katulad ko, ang sample ko, ang paborito kong kainin ni Angela is yung maling dudurugin mo tapos pipirituhin mo hanggang maging crispy, saka mo yung ulam sa sandamakmak na kanin saka ketchup. Wow. Sarap yun, try mo yun. Ikaw, Faye, ano nga yung baboy food mo? Hindi ko na maalala eh. Pero naisip ko yung nagtitimpla ako ng Milo na madami. Pero ibig lalagay ko sa baso, lalagay ko sa bowl. Tapos magsasayaw ako ng gardenia. Tapos Ingo, ikwento mo yung baboy food mo para hindi ka nakausapin ni Angel. Ayan. Ako kasi nagpauso nung macaron. Macaron ba yun? Alam mo naman yung macaron na Angela, di ba? Di ba parang French pastry siya tapos may palaman sa gitna. Ngayon, feeling ko na-inspire sa akin yung French na yun kasi ang kinakain ko kasi is ano yun yung nougat ba yun? Hindi Eggnog. nougat. Eggnog. So ginagawa ko. Eggnog, Angela, inabutan mo yung eggnog? Yes, biscuit. Yung biscuit, Marie nga. Marie biscuit. Hindi, yung eggnog. Alam mo yung eggnog yung maliliit? Alam ko yun. Oh, yeah. Baka di ka na kumain ng eggnog pagkatapos nito. So, ang ginagawa ko sa eggnog, kasi lumaki kasi ako sa hirap. Dahil gusto ko maka-experience ng Hindi excuse ang pagiging mahirap, Ingo, para maging baboy, ha? Para maging alta naman. Kakain ako ng eggnog. Tapos, ngunguyain ko lang siya sa bibig. Tapos parang i-spread ko siya sa doon sa mismong eggnog. Tapos i-sandwich ko. So mukha na siyang tawag na macarons. Macaron. Tapos ilaline up ko siya sa 5 kasi di ba tigli-5 yung sa macaron? Kasi yung macaron, social, tapos bibigay ko sa mga classmates ko. Ayoko na. So nga pala ang bagong sponsor natin ay Nissin Egg. Yun, Nissin. Dala kayo macaron. Ay, macaron nougat. Ay. So ikaw, Angela, ano yung parang go-to baboy food mo? Or kahit parang yung sa recent. Sige. Alam mo yung pancake? Nagluto kami ng pancake. Nilagay mo rin sa eggnog. Sige, yung kung papasa. Pero ayun nga, nagluto kami ng pancake. Tapos, meron kaming homemade tuna spread with pickled relish and mayo. Okay. Alam mo social ka pag may pickles eh. Walang normal na bahay sa Pilipinas na may pickles. So, ginawa namin palaman dun sa pancake. Tapos, may hotdog. Ginawa niyong sandwich. Ayun. Tapos hotdog, yung tuna spread na may pickle relish and mayo sa pancake. Ayun. Try nyo, masarap. Pare pag sa mga listener, pag wala kayong pickle relish, malamang may atsara sa ref nyo. Atsara na lang gamitin nyo. Pickle din naman yun eh. Pang third world lang. Ang atsara po ay ang third world version ng pickle relish. pero papaya yun ha, hindi yun hindi yung cucumber, papaya. Paborito ng mga pari yan, yung atsara. Dahil alam niyo naman ang papaya, yan ay ang anti-horny fruit. So, parang patanggal yan. Anyways, yun, siguro dito na natin tapusin. Angela, meron na kaming tinatawag na laro. Ang tawag sa laro namin ay Under Pressure. Dito sa Under Pressure, magtatanong lang kami ng mabilis. At kung ano ang maisip mong sagot ay tawag dito, isasagot mo lang ng mabilis. Okay, game. Okay. So, ang mga tanong natin dito sa Under Pressure ay
Growing up, Angela, ABS o GMA? Kasi 'di ba dati uso yung ABS or GMA na laban. So ano yung choice mo dati? Growing up, GMA 7. Kapuso ka dati. Ano yung paborito mong show sa GMA7 dati? Yung mga cartoon sa anime ba yun? Anime lover ka. Ano yung favorite mong anime nun? Detective Conan. Detective Conan. Inabutan ba yun, Ingo? Kasi tayo, Hindi ko na Eugene tayo, di ba? Pero si Detective Conan yan yung perpetual na na bata na detective eh. Nakalimutan ko na kung ano yung story niya kung bakit siya bata eh. Yung next natin, sinigang or adobo? Sinigang. Mahilig ka sa... Hindi, pares na maasim yun eh. Pero I mas love mahilig both, pero mas gusto ko yung may sabaw talaga. Speaking, anong klaseng sinigang yung gusto mo? Baboy, baka, isda, or hipon? Ulo ng salmon. Wow. So sarap nun. Healthy. Healthy. Mm-hmm. So mahilig ka pala sa panga. Kasi di ba yun yung mataba na sinigang na panga, di ba? Kadalasan. Mahilig ako sa ulo ng isda. Okay. ng isda. Yan. Kayo ha? Buti na lang tinapos mo. Toblerone or Hershey's? Hershey's. Yes or no? Mahal mo na ba ang crush mo? Yes. Pwede na ba sabihin ko sino yung crush mo? Secret muna. Sige, sabihin mo. Promise, i-brief Susunod na episode tayo. Maganda ang pagkaka-training ng Viva sa'yo. Good job. May cliffhanger. 1 million pesos or si crush? 1 million pesos. Tablado ka, crush. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Bakit ganun? Mas gusto mo yung mahal mo pero hindi ka naman niya mahal? Hindi naman ako magmamahal kung hindi niya ako mahal. Charot. Bakit ka nagkaroon ng question? Kasi parang pumili ka na. Diba? Mahal mo. I think that's unconditional love or totoong pagmamahal na hindi ka humihingi or nag-expect ng love from anyone or anybody. Ako, pag ganyan, malamig na, air conditional love na yan. Nalalamig na siya. Nalalamig na siya sa'yo. Bakit mo, babe? Papainitin na lang natin. Tayo dyan. Andun na eh. Pero dahil dun sa napakagandang sagot na yun ni Angela, siguro dun na natin tapusin tong episode na to. Angela, invite mo naman silang panoorin yung latest na movie mo na lalabas sa Viva Max. Ayan, so hello po sa mga nakikinig, sa mga machong chismoso at sexing chismosa. Iniimbitahan ko po kayong panoorin ng BJJ Woman on Top on Viva Max this coming September 29. This is directed by Direct Lynette Zurbano. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng Viva Max, please subscribe na kayo. And thank you so much sa machong chismisan. Ayan. Tito, Kuya, Sir Ingo. Sumima ako na sa Ingo. Joke lang. Hindi, pero Angela, dito pala sa Machong Chismisan tuwing nagsasara. Salamat sa inyo, ha? Dito pala sa Machong Chismisan tuwing nagsasara kami ng show, meron kaming one-liner. So, halimbawa, sinabi ko mamaya, si Angela Morena. Tapos ang sasabihin niya, hi, ako nga pala si Angela Morena na nagsasabi. Yung parang sinasabi ng mga beauty queen. So, mag-isip ka na ng one-liner mo, babatiin lang namin yung mga kaibigan namin. So, yung sinasabi ng mga beauty queen pag magpapakilala. So sample, di ba ako si Makoy, pare, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ang tunay na macho at chismoso, parang ganoon. So ikaw mag-isip ka na kung ano yung sayo, ha? Pang Viva Max pa? Kahit ano. Kung ano yung gusto mo. Pero habang iniisip mo yun, kanina yung nag-lunch kami. Ang ulam ko, nilagang baka. Sarap. Tapos, ang kinain ko lang naman yung meat saka yung gulay. Nabitin pa ako.
So buti na lang kamo nakabili ako sa Chape sa Ayala Feliz ng dessert ko, yung paborito kong orange na bites ng Chapes Ayala Feliz. So gusto ko lang mag-thank you ulit sa Chapes Ayala Feliz para dun sa napakasarap na Ayaw nga keto pala. chocolates ko. Buti pinaalala mo yung chips, pare. Okay din yung chips na yan pag talagang may sweet tooth ka. Tapos yung sweet tooth mo talagang nanginginig na dahil hindi ka pa nakakakain ng sugar, ng matamis. Kasi nga, ganyan talaga yung sweet tooth. So, yung chips talaga yan yung talagang kasagutan sa mga sa cravings mo sa matatamis. Speaking pala, Angela, ikaw, paano mo kinikip na maganda yung figure mo? Nagda-diet ka rin ba? Ay, wala kang diet? Ikaw yung mga gifted na hindi nagda-diet, no? Swerte. So, tumataba naman. Ano ba yung Discipline lang. discipline? Discipline. So, Pag may work, less rice, less food. Pero So, pag wala ng work, kain na. reward Kakain na yourself. Pero alam mo ko nung pinaka-best na reward, yung Chapes nga. Chapes Ayala Feliz. Yung keto chocolates nila, hindi lasang papel, lasang chocolates talaga. Yun. Sarap. Kasi yun kasi yung problema sa mga keto na delicacies, yung iba hindi masarap, sila hindi lang masarap, sobrang sarap. Gusto ko na nga puntahan yan kahit di ako nagkikito eh. Anyway, so yan. Tsaka ito pa pare. Sa mga manonood nga pala ng BJJ, Woman on Top sa Biyernes. Kasi pare, ako may aminin ako sa inyo. Ako may ED. Meron akong erectile dysfunction. Pero salamat sa Swanson Tongkat Ali. Mapapanood ko na ang Teka, bakit kailangan may ganon pag manonood ng Hindi, manonood kasi naman silang pelikula eh. Hindi. Sige, ilusot mo yan. Kasi tawag doon, siyempre para mas ma-appreciate yung tawag doon, yung alam mo singing. Ang ganda na nung buong episode natin eh. Napakalinis na nung buong episode natin eh. Pero yun nga, para ma-appreciate, kailangan mag-vitamins ng Swanson Tongkat Ali. Kasi hindi lang matigas, sobrang tigas ang muscle. Yan. At ano pa nga, Ingo, yung last product natin? Tsaka habang nanonood kayo ng Viva Max sa Biyernes, pwede din kayo humit-hit ng Black Vape. Yan. Ito ang vape na hindi sumasabog. Back to you. Meron pala ako niyan, Black Vape. Ayun. Thank you, Black Vape. At yan po ang ating latest episode. Ready ka na, Angela? May naisip ka na? Ayan. At yan po ang ating latest episode. Whenever you're ready. Ayan. Yan. Follow nyo kami sa aming social media platforms. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, at Machong Chismisan may A na sa dulo sa lahat ng iba pang social media platforms. At ako naman, follow nyo ako sa Twitter, sa lahat ng social media platforms, Showbiz Bro among all social media platforms. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Fade? Hindi ganun kahaba, pero nakakasamid. Ingo? Hindi porket pilay, walang lakad. At ang ating special guest, the very beautiful, the very gorgeous Miss Angela Morena. Yeah, this is Angela Morena, your VMX Heavenly Crush na dadalhin ka sa langit kapag nanood ka ng Viva Max. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Ako po si Makoy Pare, your Showbiz Bro na lagi nagsasabi. Lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho. Chismoso. Have a great day, everyone.